Thank you, Your Honor. Um, I stand with my personal and collective privilege, Your Honor. Nitong nakaraang mga araw, talagang napakahirap. Napakahirap po. Ako po nagigising sa madaling araw. Yung nire-reseta sa akin na Stilnox ni Dr. Chua, mabilis na nauubos. Magigising ako umiinom ako ng sleeping pills. Magigising ako ng madaling araw, iinom na naman ako ng sleeping pills. Nagiging dalawa ng sleeping pills yung iniinom ko sa isang araw. Napakahirap. Para pong hinaharap ka na sino ang mahal mo? Tatay mo, nanay mo. Pareho pong mahal. Walang maisagot ang aking bibig. Parehong mahal. Pero dadating ang panahon na talagang titimbangin mo ang lahat. But of course, tao pa rin ang magsasalita. Tao pa rin. Sa mga kasamahan natin dito, nagmahalan tayo tinagturingan tayo ng magkakapatid. Lahat tayo magkakasama. But kailangan tayong gumawa ng desisyon na buong buo sa ating isip at buong buo sa ating puso. Alam natin ang kakaharapin, maraming masasaktan, maraming mawawalan. But kailangan tignan natin ang bukas. Ang bukas ang magsasabi na tama ka o mali ka. So sana po, sa desisyon kong ito'y maging tama ang aking gagawin. Kaya ako po ay nagre-resign sa aking committee, which is ang turismo, arte at kultura. At ako'y sumasama sa minority group kung ako'y papayagan. So sana po ay manatili ang pagmamahalan nating mga magkakasama, manatili ang tiwala sa ating ng bayan at panatilihin natin ang kaisipan na wala ang iba kundi ang pagmamahal sa ating lungsod na Maynila. Marami pong salamat. Collective and privilege speech lang po, Your Honor. Nalulungkot lang ako, nung nakaraan kasi po, nagkaroon ng sesyon nang hindi po kami na-inform na kami po pala ay wala ng committee. Kaya po, ang dahilan kung ba't di kami nagpunta kahapon, sapagkat hindi naman din kami inimbita noong nakaraan. Ano naman ang aasahan ng iba para pumunta pa kami kahapon? Doon pa lamang po, kami po inabastos na. Sa bagay, okay lang naman po yun. Nangyari na po yan. Gusto ko lang di malaman ng iba, kung bakit kami hindi dumalo na kahapon. Sapagkat noong nakaraang sesyon, karapatan naming malaman, ngunit hindi kami inaibisuhan. Yun po yun, Your Honor. No, konting istorya lang po, Your Honor. Ako po laki sa hirap. No? Bilang laki sa hirap po, survival po kami ron. Para makakain. Ibig survival, 10 taon pa lang ko kasi ako, kanya-kanya na kaming diskarte, paano mabubuhay ang pamilya namin, mabubuhay kami. Hanggang nagbibinata po ako, nakihado na tayo sa mga batang hudlom. Hindi ko naman nahihiya yung pinagdaanan ko. Yung mga batang hudlom po doon, yun po, ay nanlalamang para lang makasurvive. Kailangan mong lamangan yung kapwa mo, kailangan mong gulangan yung kapwa mo para lang makasurvive ka at makita mo mayroon pang kinabukasan. Yun po yung ugali namin sa kalye. Kaya ako po hindi ko naman kinakaya. Dati po tayong hudlom na binigyan po ng pagkakataon ng Diyos at ng tao sa amin, sa Distrito 2, na pinagkatiwalaan ako maging konsihal. At tinupad ko naman po ang pagiging konsihal ko. Tinanggal ko po yung ugaling hudlom. Kaya po, Your Honor, ako po ay nag-resign sa aking committee ng Police, Fire, Peace and Order.
at ako'y sumasama sa minority. Kaya po, Your Honor, naikwento ko lang po na ako po ay nanggaling sa pagiging hoodlum na naging konsihal. Ipinagmamalaki ko po yun. Kesa po ngayon na konsihal na ang ugali ay hoodlum. Salamat po. Magandang hapon po, Ginoong Pangulo. Diyos ang una. Minsan po, kailangan nating umalis at iwan ang iilan. Kung meron naman babalik para sa taong bayan. Masakit man po ang pangyayari, wala po tayong magagawa. Masakit man po ang pangyayari sa ating lahat at may kwento po tayong ganito, wala pong perpektong organisasyon, walang perpektong pamilya, dahil walang perpektong tao. Wag na wag po tayong magkukumpara, dahil kahit ang kambal may pinagkaiba. Ako po ay nagpapahayag ng aking pag-alis sa majority at taas noong sumasanib sa kabuuan po ng hanay ng minorya. Nagbibitaw na rin po ako bilang chairman ng Committee ng Urban Poor dahil walang ibang magmamalasakit sa ating mga taga-Maynila kundi tayong kapwa Batang Maynila. Sa mga nakalipas na linggo ay tila bagang taon ang lumipas sa inyong lingkod, Your Honor. Atong naganap noong nakaraang sesyon, noong July 23, Your Honor, kinagulat po ng inyong lingkod na meron pala tayong sesyon. Samantalang ang aking hawak-hawak na alaala ay yung huling minutes natin noong July 9, kung saan ang ating majority floor leader ay nagsalita. And if may read, Your Honor, Your Honor, on July 30, the City Council will have its 123rd founding anniversary due to the need to renovate the session hall in preparation for the July 30. I move that we have a recess and resume on July 30. The presiding officer replied, there is a motion by the majority floor leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. It was 4 o'clock, 4:21 in the afternoon, Your Honor. Sa aking alaala, kapag tayo may pinag-usapan dito, ating pinagtibay na ang susunod na sesyon ay magaganap sa July 30, that's plain and simple. That's very elementary to all of us. Tama ho yun. Subalit, ikinagulat namin, noong July 23, ay biglang nagkaroon ng sesyon habang kaming lahat ay walang kaalaman. At ni abiso ay wala pong ipinarating sa aming mga tanggapan at mga staff. At nagulat na lang kami nang pagbukas namin ng aming mga cellphone ay nagkakaroon na ng session sa loob dito. Tila nahiya po ako sa sarili ko. Nahiya po ako sa sampalok. Sapagkat yung inihalal nilang konsihal na hindi naman ibinigay sa akin ng posisyon na ito na pinaghirapan ko ay walang kaalam-alam na meron palang sesyon na tila bagang hindi ko sila binibigyan ng halaga. Ang pinakamasama pa ho dito, Your Honor, hawak-hawak ko ngayon ng CP ng naganap na sesyon at nakalagay dito na ako, kasama ng mga kasamahan ko, ay tinatanggalan ng aming mga komite at officership ng konsehong ito. Tatanggapin naman namin yun ng harapan. Wag lang ng nakatalikod. Sapagkat sa ngayon, maaaring nasa inyo ang bilang. Pero ang hindi ko po dito maatim, Ginoong Tagapangulo, yun pong aking mga itinuturing na kaibigan at mga kasamahan sa mahabang panahon na ako'y nakasama nila ay makikita sa kasaysayan ng bansa na nakuhang magtaas ng kamay kapalit ng pagkatanggal ko sa aking officership at aking komite na pinamamahalaan. Kaakibat nito, Ginoong Tagapangulo, nasa harapan po ninyo ngayon ang ilan sa mga empleyadong walang trabaho ngayon. Maliban pa sa mga empleyadong nasa mga district office namin na nagdi-deliver ng mga serbisyo. Ilan lang po sila. Meron dyan ang nanay dinadialysis.
Meron dyan, may mga anak na pinag-aaral. Meron dyan, ang anak na sa ospital. Ilan lang po ito sa mga hinaing na mga staff namin ngayon na nandyan at nakikinig. Masakit po. Pero tinatanggap po namin yon sapagkat ito ang mukha ng politika. Ang masakit lamang po sa inyong lingkod, ayoko na pong balikan ang CP na ito at makita ang mga pangalan ng aking mga kasamahan, ng aking mga minamahal na kaibigan na napilitang magtaas ng kamay kapalit ng walang trabaho ng aming mga staff. Kaya po, sa mga oras na ito, para hindi ko na babalikan at makikita pa sa siping ito ng mga kaitinuturing kong kaibigan ay napilitang magtaas ng kamay dahil sa politika, kapalit ng pagkatanggal ng trabaho ng aking mga kasamahan. Ngayong oras na ito, I want to put it on record na si Konsehal JTB ay nagbibitiw bilang Assistant Majority Floor Leader at Chairman ng Games and Amusement. Para kapag napag-usapan ito, isang dekada, 2 dekada kung buhay pa po ang inyong lingkod, hindi ho kami magsusumbatan. At sinabi kong, ikaw naman, nagawa mo naman tanggalan ng trabaho yung mga staff ko. Parang hindi naman tayo magkakaibigan. Kaya ko po ginagawa ang opisyal na pagbibitiw ngayon sapagkat para mawala sa sipi ng ating konseho ng mga kasamahan at kaibigan ko ay napilitang magtaas ng kamay kapalit ng pagkatanggal ng trabaho ng aming mga staff. Sa ngayon ay mangingibabaw na hindi po ako tinanggal bagkos ako po ay nagbitiw ng voluntaryo bilang Assistant Majority Floor Leader at Chairman ng Games and Amusement Committee. At bilang pagtatapos, Your Honor, akin pong isinisiwalat, akin pong idinideklara sa mga oras na ito, bagamat ako'y walang committee, ako'y walang officership, ako po'y nagbibitiw sa hanay ng mayorya at ako'y bumibilang sa hanay ng minorya. Maraming salamat po. Kasihan nawa tayo ng poong may kapal. Yun po ang mga tinuran ng isang batang Maynila. At bilang pagtatapos, Your Honor. Bawal pong pumalapak. Bawal po. At bilang pagtatapos, Your Honor, hayaan niyo pong gamitin kong muli ang tinuran ng isang Isko Moreno noon nung siya ay konsihal. Sa mga oras na ito, na naisin ko pa pong maging basurero na itinutulak ang aking sariling kariton kesa maging kariton na itinutulak ng iba at dinadala kung saan niya gusto. Ginagamit ko po ito sapagkat ang aking sinunod sa pagdidesisyon at pagsasalita ngayong hapon na ito ay ang aking konsensya at wala po akong sinunod. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay sa akin. Maraming salamat po. Nais ko lang po magbigay po ng isang simpleng manifestasyon. Kanina po ang aking mabuting kaibigan at kasamahan na si Konsehal Joel JTV Villanueva ay nagbigay po ng kanyang saloobin tungkol po sa nangyari na session nung makaraan na linggo. Lahat po ng konsehal dito po sa 12 City Council ay may karapatan po maglabas ng kanilang saloobin o opinion dahil yan po ay isang karapatan ng isang konsehal at dapat po nating respetuhin. Sana po dito po sa loob ng session hall, manaig po ang pagiging konsehal natin dahil dito po sa session hall, hindi po tayo pula, hindi po tayo puti, hindi po tayo asul. Konsehal po tayo ng lungsod na Maynila. Yun lang po. Maraming salamat. Aking sinabi, I rise on a personal and collective privilege, Your Honor. Your Honor, nakakalungkot po ang nangyayari sa atin. Tayo po lahat dito ay kagalang-galang. Sana naman po, let us remain that way. Ang aming ine-air ay sentimiento po at hindi paninisi o kung ano paman. We all understand that these are all political practice, Your Honor. At nakahanda naman po kami. Ang sa amin lang po, sentimiento na hindi kami na-inform nung kami, when I was stripped of my chairmanship as a chairperson of the Committee on Livelihood, Your Honor. Sana, I should have spared you of the agony of stripping us of our chairmanship, Your Honor. Kasi talaga naman pong kami ay magbibitiw. At this point in time, Your Honor,
I am resigning as a member of the majority, and I am joining the minority group, Your Honor. And to put it on record, I am also resigning as a chairperson of the Committee on Livelihood, although you've long been done that, Your Honor. But I just want to put it on record, Your Honor. Hindi na po ako ang chairman ng Committee on Livelihood, and as well as my vice chairmanship of the Committee on Health and my membership on all the other committees, Your Honor. Ang pakiusap ko lang po, sana, bilang mga kagalang-galang na konsehal ng Maynila, let us not put this city council in jeopardy, Your Honor. Bigyan niyo po kami ng kagalang-galang na mga desisyon. All of us are still part of the 12th City Council, Your Honor. We have the right to be informed, we have the right to be notified, and we have the right to participate in every session that we have, Your Honor. Yun lamang po ang pakiusap ko. Otherwise, lahat po kayo, kaibigan ko pa rin. Let this be just a political practice, Your Honor. Thank you and good afternoon. Maraming salamat, Councilor Irma Alfonso Uson. Konsehal taga Pardo Jr. Kinikilala ng APAG. Your Honor, itong mga nakaraang araw, nakakalungkot isipin ang mga nangyayari sa konsehong ito. Hindi naging madali ang desisyon, mainit lagi ang tensyon, at iba-iba ang reaksyon. Kaya ako'y umabot sa aking desisyon at nais ko pong ipagbigay alam sa konsehong ito ang aking taasang pagpapahayag ng pagbibitiw bilang Committee Chairman ng Transportasyon at bilang member ng aking kinabibilangang komite. Sa nagdaang araw, saksi po kayo lahat na ginawa ko ang lahat ng aking makakaya bilang Chairman ng Komite ng Transportasyon. Naging masunurin po akong sundalo, Your Honor, sa mga kinauukulan. Bilang patunay, ni minsan, hindi po ako na-late o lumiban sa nakatakdang araw ng oras ng sesyon. Maging sa mga kasuotan, barong man, pantalon o sapatos, ay mariin ko pong sinusunod. Ako po ay sumunod sa lahat ng anumang alituntunin ng ating Ginoong Tagapangulo. Taas noo, kahit papano, na isaayos ko po ang kalagayan ng transportasyon sa ating lungsod. Batid ng mga Toda President ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa ating ginampalang tungkulin. Taasan na taas noo ko pong ipinagmamalaki sa inyo. Hindi ako tumanggap ng suhol o anumang halaga na may kinalaman sa aking tungkulin. Ginawa ko po lahat ng alam kong makakatulong sa taong bayan. Wala po akong pinagsisisihan sapagkat ang aking kaalaman ay walang pagkukulang. Marahil ngayon din po ang itinakdang araw upang opisyal na din po ako magbitaw sa mayorya. At simula ngayon, itinuturing ko ng aking sarili na miyembro ng menorya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Jesus Tagapahardo Jr. Councilor Ian Bansay Nieva is recognized. Your Honor, personal and collective privilege po, Your Honor. Inais ko rin po sana magbitaw bilang chairman po ng Committee on Labor and Employment. At ganoon din po, ako'y maalis na rin po bilang miyembro po ng Mayorya. Salamat po. Maraming salamat po, Honorable Presiding Officer. Very timely po, Your Honor, at nung ako po ay tumitingin din po sa aking mga memories sa Facebook, nakita ko po na sa buwan po ng Agosto 2020, ako po ay unang-unang tumayo din po dito sa prestigious na session hall po na ito na aking pong nai-approve ang aking pagkaka-appointee sa pagiging konsehal po na 3 distrito ng Maynila. Napaka-privileged ko po noon. Napakaswerte ko pong bata po noon. Sa edad po ng 24 lang po ay nabigyan po ako ng pagkakataon na maging isang konsehal po ng lungsod ng Maynila. Bagamat ako po ay appointed lang po nung panahon po na yun, I took a step back din naman po at nag-o-observe lang din naman po ako sa konseho nung panahon na yun. Bilang bunso ng 3 distrito po ng Maynila, pinakinggan ko naman din po lahat ng aking sasabihin po ng aking mga contemporaries. Ako po ay
umupo po at nakikinig po at natututo sa lahat po ng mga pangyayari at mga gawain po sa loob po ng konseho. Dahil yun naman po ay ang aking role po muna, matuto po at mahasa po sa mga gawain po ng isang konsehal. Fast forward po sa 2024 po, ito po ay ako na po ay totoong elected o regular po na miyembro ng Konseho ng Maynila. Nahalal po sa ikatlong distrito po ng Maynila. At nung tinitignan ko rin naman po ang aking first ever privilege speech sa panahon po ng 2020, ako po ay sinabi ko po doon ay sumasagot po ako ng oo para po sa ating mga kababayan. Nagagawin ko lahat ng aking tungkulin, hindi lang para sa aking distrito, pero para po sa buong lungsod po ng Maynila. And until now pa rin naman po, sa edad po ng 28, natututo pa rin po ako, nakikinig pa rin po ako. Ako pa rin po ay habang buhay magiging estudyante ng itong mundo po na ito. And at the same time naman po, I recognize po na minsan po madami tayong mga may hirap po na desisyon na kailangan po gawin sa ating mga karir. At sa ngayon po, ay mabigat po sa ating mga loobin. Ako po ay totoo pong nagmamahal po sa aking mga kapwa. Dahil po sa mga kapwa kong konsehal po na mas nakakatanda po sa akin, ng konting-konti lang naman po, hindi naman malalayo po ang mga age gap po natin, ay nagpapasalamat po ako sa inyo dahil naturuan niyo po ako paano po maging mabuting maglingkod po dito sa ating konseho. Bagamat po, tulad po ng aking sinasabi, ako po ay mabigat po ito sa aking damdamin. Ngunit ako po ay nagdedeklara na po na maging miyembro rin po ng Menoria dito po sa ating konseho. At ako po ay officially na po nagbibigay at nagbibitaw ng aking komite ng environment. Alam ko po, madami pa rin po akong plano sana para po sa aking komite sa environment. Pero pansamantala po, kung sino man po ay nakakuha or mabibigyan po ng aking komite, patuloy pa rin po ang magiging suporta ko sa mga maayos po na mga batas para po sa kapakanan na ating mga kapwa-batang Manileño at para po sa ating kalikasan. Para naman po magkaroon po tayo ng pagkakataon na makita pa rin po at pagpatuloy natin na makita ang ating lungsod ng Maynila na isang maaliwalas, maayos at malinis. Kaya po sa araw po na ito, nagpapasalamat po ako sa ating Vice Mayor Yul Servo na aking rin pong kadistrito, sa aking mga nanay-nanayan at kuya-kuyahan at tita-titahan po sa ikatlong distrito ng Maynila. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang aking trabaho bilang miyembro ng konseho. Bagamat po ito po ang aking desisyon bilang isang binata pa rin po, pero isa na pong regular po na miyembro ng konseho. Kaya maraming salamat po sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Konsehal DJ Bagatsing. Salamat po, Your Honor. Over the past week po, or the past days, talagang nakakalungkot po dahil sa mga pangyayari dito sa ating minamahal na lungsod at dito sa minamahal natin na Konseho ng Maynila. At sayang nga po dahil usually kapag end of July po, dito sa council, nagpapakain tayo dito dahil birthday natin. Itong last week, hindi po nangyari, kaya nalulungkot din ako. Pero these are the things, the little things that are close to our hearts. Pero we have to move on and we have to make decisions. Ito pong nangyari itong na past days, talagang napakahirap dahil this is when politika gets in the way of public service, Your Honor. I don't know about the others, pero tayo po, we are here as public servants, not politicians. Dahil political, laro yan or game yan di ba? Lamangan or something like that. Di tayo, dyan, sa ating public service. And sana matigil na yung mga politika dahil lahat man tayo dito ay magkakaibigan. And, pero
since adult tayo, matanda na tayo, kailangan magdesisyon din tayo. At itong isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay natin. Dahil parang ano yan, parang mga anak na naghiwalay ang magulang. Parang divorce. Mahirap. Mahirap talaga. Pero we have to live by the consequences of our decisions. We have to live by the ramifications of what we decide. And along with my other colleagues, I will be resigning as the chairman of my committee on patrimonial properties, and I will be resigning as a member of the majority and putting myself in the group of the minority. But the bottom line naman po, Your Honor, is we're all here to serve the people of Manila. We're here to serve, I can speak for myself, to serve the District of Sampaloc, District 4. And we will do that with all of our means and all of our intentions and all of our heart, with or without any benefits or any, committees. But our work in the council will continue, and hopefully we can all go back to the time that we were all working together for the betterment of our city. And with that, Your Honor, I yield back, and I just say that Manila God first. Thank you, Your Honor. Salamat. Kinikilala ng APAG ang kagalang-galang Attorney Lady Quintos mula sa ikapat na distrito ng Maynila. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. I'd like to exercise po my right of personal and collective privilege. Magandang hapon po sa inyong lahat. The past few weeks po has been very hard on the part of this representation, both personally po, and I'd like to say my career po as a halal ng bayan or public official po. Medyo, I can feel po, everyone is in quandary on how to go about these political differences po na nangyayari sa atin, sa lahat sa atin po. Although it's tough, dahil po bago lang po ako nakasamahan ninyo dito sa 12 City Council, I've made my clear and strong decision na gaya po ng tatay ko ay naninindigan po siya at maninindigan po ako. Like what they say po, like father, like daughter. Bahala na po yung mga kasamahan ko dito sa 12 City Council kung saan po nila ako makita ilagay as where they deem me fit, being a public official and a lawyer po at miyembro nitong 12 City Council. It is for this reason po, I am tendering my resignation as chairman on the Committee of Ways and Means and as vice chairman on the Committee on Laws and as member of all the other outstanding committees, since I now belong to the minority group. Ang pangako ko po sa Sampaloc, sa distrito po namin, mahal ko pong Distrito 4, gagampanan po ng inyong lingkod ang responsibilidad na itatas niyo po sa akin sa abot ng aking makakaya bilang konsihal at membro nitong 12 City Council. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat. Kinikilala ng APAG ang kagalang-galang kung Konsehal Yanyan Ibay. Thank you, Your Honor. I'd just like to exercise my right but to a personal and collective privilege. So being the newest member here in the 12th City Council, I am so grateful because you all have welcomed me here and answered all my questions and queries. So at the end of the day, all respect will be given to you guys. But this decision has been made after careful consideration and reflection on my principles and the direction that I believe is best for me and the community that I do serve as of the moment. So at the end of the day, I am committed to continuing to serve the interest of my constituents with integrity and dedication, despite this change in party affiliation. So with that being said, I'd like to manifest that I am resigning from the majority and would like to be part of the minority. I also would like to raise a parliamentary inquiry into the operations and current status of my committee following the recent significant changes within the council, including resignations from the majority party. So